sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Zahara, 34 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Ugong, Valenzuela City. Sumulat ako dahil hindi ko alam kung kanino ko ikukwento ang bigat ng pakiramdam ko. Sana po ay pakinggan ninyo ako at huwag ninyo akong husgahan. Papa Dudut, isa po akong mabait na anak at laking lola. Bata pa lamang ako ay hiwalay na ang aking mga magulang at pareho na silang may sariling pamilya ngayon. Lumaki akong halos mag-isa dahil parang inabandonan nila ako. Pero sa awa naman ng Diyos ay nakapagtapos naman ako ng kolehiyo kahit na hindi buo ang suportang natatanggap ko. Hindi naging madali ang lahat. Pero kinaya ko. Pinilit kong maging matatag at independent dahil sanay na rin akong umasa sa sarili ko simula pa noong bata pa ako. Nagkaroon ako ng long-term relationship na tumagal ng 7 taon. Nagsimula ito noong high school pa lamang kami. Hindi ko alam kung bakit nauwi yon sa hiwalayan. Ang alam ko lang ay napagod ako maging provider sa relasyon namin. Madalas ay ako ang mas gumagastos at mas nagbibigay. At naging mabigat yon para sa akin. Hindi rin kami halos nakakapag-date dahil bukod sa mas matanda siya sa akin ay hirap din siya financially. May mga pagkakataon ako na ang sumasagot sa mga bagay na dapat siya ang gumagawa. Bukod pa rito ay magkaiba rin po kami ng relihiyon dahil siya ay iglesia, kaya doon na rin nagtapos. Pagkatapos ng ilang buwan, mula nang makapagtapos ako ay nagkaroon naman ako ng trabaho. Maayos naman ang lahat at mababait ang mga katrabaho ko. Samantala dahil alam nilang single ako at syempre baguhan, ayon nagsipormahan sa akin ang mga lalaking empleyadong binata doon sa workplace namin. May mga nagpapakitang gilas at may mga diretsahang nanliligaw sa akin. Pero wala akong sinagot ni isa sa kanila. Hindi naman nagtagal ay unti-unting nawala ang interes ng mga kalalakihan sa akin dahil may dumating na naman na bagong empleyado. At doon ay nakahinga na ako ng maluwag. At least makakapagtrabaho na ako ng tahimik at walang inaalalang iba. Samantala pagkatapos ng work ay naging aktibo naman ako sa social media. Doon ko nakilala si Jo Marie. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng chat. Isang gabi ng pagkabagot, may nag-friend request sa akin at nag-message. Siya'y magalang, palabiro at may kakaibang lambing sa kanyang salita. Hindi ko namalayang gabi-gabi na kaming magkausap. Nagkwekwentuhan tungkol sa buhay, pangarap at mga sugat. Habang tumatagal ay mas nagiging malalim ang usapan. Ako'y nandito sa Maynila, tahimik ang buhay, malayo sa gulo. Siya naman ay nasa Cebu, abala sa trabaho. Isa siyang team leader ng isang BPO company doon sa Cebu City. Kahit magkalayo ay ramdam ko ang presensya niya sa bawat mensahe, sa bawat kumain ka na ba. Papa Dudut, 3 buwan kaming magka-chat.
Walang araw na hindi kami nag-usap. Unti-unting nahulog ang loob ko at hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw ay hinanap ko na siya. Sa bawat good morning at ingat ka, akala ko ay may patutunguhan. Dumating ang araw na nagdesisyon siyang pumunta sa Maynila. Kinabahan ako, masaya at takot. Ibang pakiramdam na makikita mo na ang taong minahal mo sa chat. Pinaghandaan ko ang lahat, pati ang sarili kong damdamin na matagal nang nakataya. Noong nagkita kami parang panaginip. Totoo pala siya. Ngiti niya, boses niya, yakap niyang matagal kong inasam. Ilang araw kaming magkasama, masaya, malaya at punong-puno ng pangakong walang kasiguraduhan. Sa madaling salita ay may nangyari sa amin. Walang gabi na walang romansa. Minsan pa nga ay nakakaisa sa araw. Hindi ko pinagsisihan ang sandaling yon. Akala ko ay tama, akala ko ay may patutunguhan. Sinabi niyang babalik siya sa Maynila dahil sa trabaho. Nangako siyang magpapatuloy ang lahat. Umasa ako, naniwala at buong pusong naghintay sa kanyang pagbabalik. Pagbalik ni Jomari sa Cebu ay maayos pa ang komunikasyon namin. Tuloy ang tawanan, tawagan at pangungumusta. Kahit may lungkot sa distansya, pinangahawakan ko ang koneksyon namin. Akala ko ay sapat na yon para manatili siyang nasa buhay ko. Isang araw ay may napansin akong kakaiba sa katawan ko. Nasusuka ako at palagi akong nahihilo. Kinabahan ako at nagdasal, umiyak at naglakas loob mag-test. Doon ko nalaman ang balitang bumago sa lahat. Buntis ako. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Takot, saya at pag-asa. Matagal akong nag-isip kung paano ko sasabihin sa kanya. Natatakot akong mawala siya. Pero mas natakot akong magsinungaling. Kaya sinabi ko ang katotohanan. Inaasahan kong mas lalo niya akong mamahalin na pananagutan niya ang mga nangyari na hindi ako iiwanan. Ngunit kabaligtaran ang mga nangyari. Pagkatapos kong sabihin ay bigla siyang nanahimik at hindi na nag-reply pa. Ilang oras, ilang araw hanggang sa napansin kong hindi na pumapasok ang mga mensahe ko. Doon ko nalaman na blinak niya ako. Para bang gumuho ang mundo ko noon, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan kung paano nagawa ni Jomari na iwanan ako sa ere. Sa isang iglap ay naglaho ang mga pangarap ko na kasama siya. Lahat ng pangako. Lahat ng lambing ay parang bula. Naiwan akong mag-isa, buntis at puno ng tanong. Ganito ba talaga kadaling talikuran ang responsibilidad? Sa mga gabing tahimik sa aming bahay ay mag-isa akong umiiyak. Iniisip ko kung saan ako nagkamali. Sinisisi ko ang sarili ko, ang tiwala ko, ang pagmamahal ko. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko na maibabalik ang oras at ang dating ako. Masakit tanggapin noon na minahal ko ang maling tao. Mas masakit tanggapin na ang batang dinadala ko ay walang ama sa piling. Pero sa kabila ng lahat ay pilit kong pinatatag ang loob ko. Hindi kasalanan ng anak ko ang pagkakamali namin. Pero dumating din ang realization na kailangan kong bumangon ulit. Sinusubukan kong maging matatag para sa batang nasa sinapupunan ko. Hindi madali, Papa Dudut, pero kailangan. May mga araw na gusto kong sumuko. Pero tuwing mararamdaman ko ang buhay sa loob ko, bumabalik ang lakas ng loob ko.
Hindi nga nagtagal ay nanganak ako. Isang baby boy ang naging bunga ng panandaliang pagmamahalan namin ni Jo Marie. Noong time na yon ay nagpa siya na akong kalimutan ang lalaking ama ng anak ko. At sa halip ay nag-focus na lamang ako sa trabaho at sa pagiging isang ina. At katulong ng aking lola na siyang nag-aalaga sa anak kong si Prince, lumaki naman ng maayos at magalang ang anak ko. Samantala, akala ko ay tuluyan ko nang makakalimutan si Jo Marie. Pero makalipas naman ang 5 taon ay hindi ko akalain na magkikita kami sa workplace na pinagtatrabahuan ko. Siya kasi ang bagong hire na general manager ng kumpanya namin at nagkataong siya ang boss ko. Siyempre, naging awkward ang muling pagkikita namin ni Jo Marie. Hindi niya rin kasi na-expect na doon pala ako nagtatrabaho. But since naka-move on ako sa kanya, ay wala na akong sama ng loob kaya nag-usap kami, nagkwentuhan at nagtatawanan na katulad ng ginagawa ko sa ibang mga kasamahan ko. Tinatanong din niya palagi kung ano nang lagay ng anak namin. Sabi ko ay okay lang. Hanggang sa nagsimula na siyang magbigay ng sustento sa akin. Nung una ay tumatanggi pa ako pero he insisted. Hayaan mo sana kung bumawi sa mga kasalanang nagawa ko sa inyo ng anak natin. Hindi ako naging mabuting ama nun. Pinagsisihan ko na yon, Zahara. Kaya siguro ay hinayaan ng tadhana na magkita tayong muli para ituwid ko ang lahat ng pagkakamali ko. Aniya. Dagdag pa niya. Alam niya raw na naka-move on ako at nangako siya sa akin na gagawin daw niya ang lahat para hindi siya makapagbigay ng panibagong sakit o sama ng loob sa akin. Hiningi din niya ang kapatawaran ko na siya kong ibinigay sa kanya. Simula noon, Papa Dudut, ay naging maayos na kami at binigyan ko na rin siya ng pagkakataon na makita ang anak namin. Hanggang sa isang beses nagkayayaang uminom ang mga kasamahan ko dahil birthday noon ng aming boss. Siyempre kasama doon si Jo Marie. Masaya naman at kwentuhan lang. Pareho po kaming lasing at hindi ko muna siya pinauwi dahil hindi na niya kayang mag-drive. Pinatulog ko siya sa kwarto ko at ako naman ay natulog sa duyan. Dahil sa kalasingan, nagbuhos ako ng tubig sa katawan ko at natulog kahit basa ang suot ko. Sa kalagitnaan ng gabi ay naramdaman ko na lang na hinawakan niya ang damit at likod ko. Nag-alala raw siya dahil basa ako kaya binuhat niya ako papunta sa kwarto. Tinanong niya kung papalitan niya ang damit ko at tumanggi ako. Pero binihisan niya pa rin ako dahil wala na akong lakas. Nakatulog ulit kami hanggang sa nalimpungatan ako at naalala ko ang lahat ng sakit na ibinigay ni Jo Marie noon sa akin, kaya napaiyak ako. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Habang umiiyak ako ay tinanong niya kung bakit at hinaplos ang likod ko. Akala ko nakamove on na ako, Jo Marie. Pero parang nagkamali ako. Naalala ko pa rin yung mga sakit na dinulot mo sa akin noon. Sabi ko sa kanya. Alam ko yung hirap na pinagdadaanan mo. Sobrang inusig ako ng aking konsensya dahil doon. Pero maniwala ka. Pinagsisihan ko yon at lahat ng ginawa ko sa inyo ng anak mo. Paraan ko yon para makabawi sa mga kasalanan ko sa inyo. Pinapangako ko, Zahara, hindi na mauulit pa yon. Paniniguro niya sa akin. Siguro kaya nagbalik ang mga masasakit na alaala ko sa iyo kasi halos mautal na nga ako noon dahil hirap akong aminin sa kanya ang totoo. Pero bago pa ulit ako makapagsalita ay hinalikan niya ako sa labi. Nung una ay nabigla ako at sinubukan kong umiwas pero bumigay din ako.
Siguro dahil na rin sa mainit na yakap niya, pero nakagagaan ng pakiramdam. Bumigay ako kasi ng mga panahong yon ay may namumuong pag-ibig kay Jomari. At mukhang ganon din naman si Jomari sa akin. Yung mga halik na binitawan niya sa akin, ramdam ko doon ng sinseridad at pagmamahal. At hindi ko na nga napigil ang sarili ko at may nangyari sa aming dalawa ni Jomari. Isang romansang hindi ko akalaing mauulit. Hindi ko akalain na sa muling pagtatagpo sa amin ng tadhana ay mabubuo ulit ang isang pagmamahalan. Bakit mo ko iniwan, Jomari? Muling tanong ko sa kanya. Naunahan ako ng takot noon, Zahara. Noong mga panahong yun ay ka-live-in ko pa si Mercy at natatakot akong malaman niyang nagtaksil ako. That time ayokong masira ang pamilya ko dahil mahal na mahal ko ang mga anak ko. Kaya mas pinili ko sila kaysa sa iyo. Aniya. Nanatili lamang akong walang kibo noon, Papa Dudut. Pero aaminin kong parang kinurot ang puso ko sa pag-amin niyang yon. Hindi nalaman ni Mercy na nagtaksil ako sa kanya. Pero hindi pa rin kami nagtagal dahil siya na rin mismo ang umayaw. Pero hindi ako nasaktan sa paghihiwalay namin dahil wala na akong pakialam sa kanya. Ikaw kasi ang dinidikta ng puso ko na mahalin at araw-gabi akong umiiyak noon. Nagdarasal na sana'y magkita tayong muli, Zahara. Aminin ko sa iyo na hindi coincidence na nagtrabaho ako sa kumpanyang pinapasukan mo. Pinagplanuhan ko yun. Nalaman ko mula sa social media accounts mo kung saan ka nagtatrabaho at nag-resign ako sa trabaho ko doon sa Cebu para mag-apply dito sa Maynila. Ginawa ko yon para magkita tayong muli. Papadudot yon ang buong pag-amin ni Jomari sa akin. Wala akong nasabi noon at tanging pagyakap na lamang ang tinugon ko sa kanya. Naintindihan naman yon ni Jomari at gumanti rin siya sa pagyakap sa akin. Dahil din sa nangyaring yon sa amin, ay napaisip ako, dapat ko bang bigyan ng second chance ang pagmamahalan namin ni Jomari? Hindi ba ako magkakamali sa magiging desisyon ko? Samantala lumipas sa mga buwan at lalong naging close kami. Umamin siya ng nararamdaman at pinilit akong ihatid sa trabaho. Tinataboy ko siya pero mapilit siya at ako naman ay naging marupok. Hanggang sa napamahal na rin ako sa kanya. Kahit may bahagi ng utak ko na nagsasabing huwag basta-bastang gumawa ng desisyon. Dahil baka mauwi lang yon sa pangalawang pagkakamali. Hanggang sa isang araw, Papa Dudut. Meron akong nadiskubre kay Jomari na siyang ikinagulat ko. May asawa na pala si Jomari pero hindi pa naman sila kasal. Kinumpronta ko siya si Jomari pero ang sabi lamang niya sa akin ay hiwalay na sila ng babae kaya malaya na raw ulit siyang magmahal. Pinalampas ko yun, Papa Dudut, dahil naniniwala ako sa mga sinabi niya sa akin. Nagkabalikan kami at nagsimula ulit kami sa umpisa. Dating, nagbabakasyon na kaming dalawa lang. Pinupuno namin ang masasayang sandali ang buhay namin. Para tuluyan ng mabura ang mga mapapait naming alaala noong nakaraan. Papa Dudut, mabait at sweet si Jomari. Pero palaging may takot sa dibdib ko dahil naiisip ko ang live-in partner niyang si Mercy. At parang may nararamdaman akong mali sa aming relasyon na hindi ko maipaliwanag. Isang araw kinausap ko siya at tinanong kung mahal ba talaga niya ako at talaga bang wala na si Mercy sa buhay niya. Tahimik lamang siya noong una pero noong nag-insist ako, sinabi niyang importante pa rin si Mercy dahil eto ang ina ng kanyang mga anak. Masakit yon para sa akin pero alam kong wala akong karapatang magreklamo sa sitwasyong pinasok ko. Pero Papa Dudut, isang katotohanan ang sumambulat sa akin isang araw. Natuklasan ko sa pamamagitan ng isang pinsan ni Jomari na hindi lang pala niya basta live-in partner si Mercy, kundi legal silang mag-asawa. Although naghiwalay sila pero hindi pa rin sila legally separated. At may karapatan pa rin si Mercy kay Jomari dahil siya ang legal wife.
Nang malaman ko yon ay agad akong kumumpronta kay Jomari. Nagtalo kami pero sa huli inamin niya sa akin ang kanyang pagkakamali. Humingi siya ng tawad sa akin at nangako siya na hindi na siya maglilihim pa sa akin. Binigay ko ang tiwala ko sa iyo, Jomari. Naniwala ako na live-in mo lang si Mercy. Maintindihan ko naman kung kasal kayo. Mamahalin pa rin naman kita. Pero sana'y sinabi mo kaagad sa akin. Ang sabi ko sa kanya. Hindi ko kasi alam kung anong magiging reaksyon mo nun. At natatakot ako na i-reject mo ko. Kaya sinekreto ko sa iyo ang lahat. Paliwanag naman ni Jomari noon. Ngayon, Jomari, tapatin mo ko. Gaano mo ko kamahal? At kung mahal mo pa rin si Mercy, gaano mo rin siya kamahal? Seryosong tanong ko sa kanya. Nang mga sandaling yon ay ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Para bang natatakot akong malaman ang kasagutan. Nakita ko rin ang kaba sa mga mata ni Jomari kaya inasahan ko na baka hindi pabor sa akin ang maririnig ko. Ikaw ang mahal ko, Zahara. Kung papipiliin talaga ako kung sino sa inyong dalawa ni Mercy ang gusto kong makasama, ikaw ang pipiliin ko. Kung itatanong mo sa akin kung ilang percentage ang pagmamahal ko sa iyo, 100% kumpara sa 0% kay Mercy. Oo, mag-asawa pa rin kami sa mata ng batas pero wala na sa kanyang puso ko at tanggap niya yun. Papadudot yung mga sinabing yon ni Jomari ang nagpagaan ng loob ko. Ramdam ko sa boses niya na nagsasabi siya ng katotohanan. Kaya nagpasya na akong patawarin siya at ipagpatuloy ang aming pagmamahalan. At mukhang hindi naman ako nagkamali dahil naramdaman ko na lalo akong minahal ni Jomari at masaya ako sa aking naging desisyon. Sa ngayon, Papadudot, ay magpipitong taon na kaming nagsasama ni Jomari kasama ang aming only child at ongoing na rin ang annulment niya kay Mercy. Plano namin, once naaprubahan na ang annulment ay magpapakasal kaming dalawa. Sa kabilang banda ay hindi ko ipinagkakait sa kanya na makita ang anak nila ni Mercy sa Cebu. Payag naman doon ang ex-wife niya at hindi na rin ako sumasama sa kanya sa Cebu dahil nare-respeto ko ang moments niya kasama ang mga anak niya. At saka malaki ang tiwala ko kay Jomari. Alam ko na lahat ng mga pinangako niya sa akin ay tutuparin niya. Lalo na yung pangakong ako lang ang mamahalin niya hanggang sa kamatayan. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mabasa nyo ito at mapiling itampok sa Papadudot Stories. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Zahara. Maraming salamat, Zahara, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Hindi man naging maganda ang simula ng inyong pagmamahalan, pero sa huli bumawi sa iyo si Jomari at pinakita niya sa iyo na nagsisisi talaga siya sa ginawa niyang pagkakamali. Ang isipin niyo na lamang ay ang kasalukuyan at ang hinaharap. Mag-focus kayong dalawa sa inyong buhay bilang mag-asawa at gamitin ninyo ang mga aral na natutunan ninyo mula sa nakaraan. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may
Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.